Okay. Welcome to another episode of Magandang Gabi Bayan. Exit na ako in a bit, ha? So, hindi ko rin alam bakit horror memes yung inano namin. Kasi, Jody, lagi kaming nagsasabi na mag-horror memes kami pag Halloween. Pinapalitan namin lagi yung topic. Kasi matatakotin ka. Matatakotin ka ba? Ba't ka gumawa ng horror? Gumagawa ng horror. Yun meron. Pero parang nagustuhan mo no? Parang nagustuhan mo kasi sunod-sunod yung horror Pang ilang horror na to, Miss Jody? Dalawa? Meron akong ginawa before 2008 yung 5. Tapos after nun, Maria Leonora Teresa, yung mga dolls. Oo. Yes. And then after nun, Clarita. Clarita na. Tapos pang 4th ko na to. O, diba? Suki naman pala. Suki naman pala. Oo. Suki ng horror. Suki ng horror. Pero, in real life, matatakotin ka. Hindi ako kasi masyadong yung maramdamin. Yung nakakaramdam, wala akong ganun. Akala namin matampuhin, ganun. Hindi. Yung pinagpaparamdaman. Oo. Hindi, walang third eye, ganun. Wala. Buti na lang, kasi parang ang hirap yung I see dead people. Yung ganun. Ay, hindi ka fairy. Aluma nung I see dead people. Hirap ka rin. Black and white ba yan? Ay, grabe. Pero yung role ni Miss Jody sa Untold, matampuhin, very, ba tawag doon? Hindi ka nasumpain, nabuksan yung third eye mo. Hindi siya nabuksan ng third eye, ganyan. Hindi mo na nga alam kung anong realidad ang meron siya Parang, parang, it's more of like, lahat nangyayari siguro sa utak na lang niya. Hindi mo na alam kung nakakakita ba talaga siya, or dahil sa mga pinaggagawa niyang kalokohan in her life, binabalikan siya nung mga mumu. Karma lang pala. Karma lang pala yung nafe-feel niya. Karma. Oo. Okay, so sige. Yung episode natin today ay horror memes. So mag-share si Miss Jody lang. Bakit ako ng lang? mga horror memes niya sa paggawa ng Untold at kahit di sa paggawa ng Untold. Tapos lang kami, okay. Agree na lang. Agree. I concur. Concur. Dahil meron siyang another horror film this April 30. Totoo. Grabe. Kasi hindi lang dapat tuwing November sineselebrate kasi ang Halloween, di ba? Yes. Parang Mother's Day na parang hindi naman dapat Mother's Day lang mo nilalabas yung mother mo. Yung Halloween dapat isang araw lang yan. Wag natin i-push na everyday. Mag-isa ka. Kung gusto mo i-celebrate everyday, go. Pero, yung Untold, panoorin niyo yung trailer. Palabas natin yung trailer. Ito yung trailer. Andito po tayo ngayon sa Caloocan City kung saan may isang hostage-taking drama na nagaganap. Teka, Miss ha, sandali lang. Vivian, let's start from the beginning. Isipin mo ang sarili mo, ang pangarap mo, nung pagre-reporting mo. Sigurado ako, proud siya sa iyo. Tingin mo sumikat ang tatay mo dahil komportable siya? Brilliance is never comfortable, sweetheart. Palagi kang binabangungot, hindi ba? Magmula ngayon, makikita mo na silang lahat. Kahit gising ka pa. Ano ka nangyayari sa'yo? May nangyari sa akin. Merong nagbukas sa akin. Nakakakita na ako ng multo. Dahil sa punyetang bracelet na yan. Pag nakipagsayaw ka sa demonyo, hindi ka natitigil ng sayaw hanggat sabihin niya. Yung mga sumpa-sumpa na yun, nasa utak mo lang yung lahat. Ginagawa ko yun ng lahat ng to para ibunyag ang katotohanan. Nausog ako, nasumpa ako, di ba? Luis! Luis! Wala akong kasalanan! Hindi ako pumatay sa kanila! Lumaban ka nga! Hindi yan yung Ma'am Vivian na nakilala ko. Akala niyo ba bakit mahirap kami ay titiklop kami? Papasok ka sa
yung trailer, lalo nung, ano ka ba dun? Parang clown ka ba na, ano ba yun? Grabe, tumawa naman. Ano ko doon? Pinsan ni Joker. Charot. Harley Quinn. Yun yung nakakatakot dun eh. Ba't may ganun? Kasi pinanood ko kanina, laki para ba nitong... Kasi sinubukan ko panoorin yung trailer. Tapos yung parang first 3 seconds pa lang, nanggugulat na agad. So, napastop ako. Tsaka din nanonood ako, nakaganito ko eh. Sino yun? So, tinatakot mo yung sarili mo? Pero, hindi, ako din yun. Parang ano siya, merong evil version. Parang may alter. Siya ganun. Oh my God. Oo nga. Alam, nag-iingat kasi ako, baka pagalitan ako. Ma-spoil. Sabi dito, Jody Santa Maria as Chapel Roan. She's the peg. Hindi. Peg Pony Club. Kasi diba nung may award sila, diba? Parang Grammys ba yun? Nasa nanalo siya. Sabi ko, parang akong nanalamin. Close up na close up. Basta panoorin niyo yung trailer. Nag-shoot sila sa Quiapo. Tapos walang tao. Actually, sinut ni na Jody yun nung pandemic. Wala pang nalalaman yung eksena nila. Ang tagal naman. 4 years in the making. Pagpunta nila doon, parang feeling ko in the future. May mapaggagamitan to, for sure. Nagawa nila. Paano nyo nagawa mo lang tao sa Quiapo? Anyway, meron tayo ngayong VVIPs. 107,000 tayo dito sa Zoom. 75,000 tayo sa Discord for a total of, Miss Jody, what's the total? 175,000. Ay! Ano ba? Kulang. Dagdag bawas. Marlon. Estimate. Hindi pa ako tapos eh. Estimate. Nalusot Alam mo, kaya sabi ko hindi ako mahilig sa math. Kaya ako nag-artista. Alam niyo na. 182,000 tayo dito sa Zoom and Discord. Only for Miss Jody Santa Maria na debut sa Ang Walang Kwentang Podcast. Yes. Live po kayo ngayon, Miss Jody. Saan po live kayo ngayon? Siya ngayon sa... Saan po ba yan? Panglao po ba yan? Oo, Palawan. Itong background photo na ito ay galing sa Batangas. Okay. Iba pala oras dyan, Ibang time zone. Palubog pa lang, oo. Okay, so, today pag-uusapan nga natin ang mga horror memes sa pelikula ni Miss Jody. Bago yun, magpakilala muna tayo. Pakilala muna tayo, Jay. Okay. And Miss Jody. Okay. Napagod ako. Ako si JP at marami pa akong untold stories dito sa Ang Walang Kwentang Podcast. May ganon. Yes. Ako si Tonette at wala na ako untold stories. You are an open book. Wow. Open book. And Miss Jody? Ako din. Ako si Jody. Magpapromote lang ako na untold. We love an honesty. Yes! Pero thank you for having me. Ilang promo ka na today, Jody? Pang-anim na kayo. Ang sipag. Ang sipag naman. Kaya naman, ngayon nasa Batangas siya to unwind. Yes. To unwind. Coconut tree. Yes. Okay. At ito ang Walang Kwentang Podcast. Presents Horror Memes featuring Jody Santa Maria of Untold. Okay, game! Hi. Alam mo, Miss Jody, ikaw na mauna. Magkakwento na ako. Okay. Ng horror memes. Kung gusto mong in real life muna, tapos sa next. Kasi I'm yung sure... Yung Untold na. Alam mo, kaya ayokong gumagawa ng horror film. Kasi sabi nila, pag gumagawa ng horror, may horror that talaga na mangyayari. Tsaka nadadala mo yung energy pa uwi ng bahay, sabi. Baka wag na lang umuwi. Dapat magpagpag. Yung, di ba, pagka may na-peggy bells, bago ka umuwi sa bahay, di ba, magpapagpag ka muna? Tama. Totoo. So, kahit sa shooting, ganun. Hindi naman. Parang after, kasi parang pagod na pagod ka, nag-open ka na.
Unahin na ko pa ba carry. itong mga spirit na to? parang yung motto na sumusunod sa'yo, wag ngayon, pag ako. May segue pa ako. Next time na lang. Ganun. Sige, Miss John. Wag yung pinaka hindi pa nakakatakot muna. May level pala to. Well, actually, sa Untold na film, masasabi ko na wala naman talagang supernatural na nangyari sa akin. I think yung mga kinatakutan ko doon is yung mga bagay na kailangan kong gawin, kaya kailangan akong isabit-sabit, or kailangan akong i-shoot sa hukay, yung mga ganon. Nakakatakot Alberto kasi... level. Luma Tsaka din syempre- ang Alberto Isa tayo kayo. Ano siya, nakakatakot kasi malalim, parang 6 feet yung pinagshootan sa akin na gano'n. Tapos may mga palaka. Kasi hinukay nila yung sa sementeryo. As in, like, totoong sementeryo. So, iniisip ko baka mamaya yung mga bodily fluids ng mga syempre mga nilibing doon, baka mapunta doon. So, anyway, yun lang naman yung mga concerns ko. Mga kaartehan lang naman. Pero wala rin naman ako magagawa. Shoot ko pa rin. Trabaho oo. Ba't may palaka? Pwede namang bodily fluids na lang. Hindi ko rin alam, ba't sila nandun? Tapos Hindi sila nakakamuflage sila sa... Hindi sila naka-call. Bigla na. Hindi. Naisip lang, may shooting. Punta tayo doon. Tumanog sila. Oo, basta nandun lang sila. Parang I feel kasi yung prepare na nila yon siguro a few days before. Kasi hindi mo naman magagawa yung hukay ng malalim na ganun. Ng the day itself. So, feeling ko, na-feng shui na ng mga frogs na may magaganap doon tayo tamambay. So, may mga frogs, may mga insects, ganun. Doon lang ako medyo scared. Tsaka, since claustrophobic ako, sobrang medyo sikip ba nung butas, ganun? malalim siya, direct. Parang like, lampas tao. Tapos makitid. Yung parang nilalagay, yung sakto lang pang mga kabaong, ganyan. Or baka pag gagamitan talaga yun na may paglilibingan talaga. Inuna lang kami. Oo, para isahan na lang, para tipid. Tinabad na yung mga Oo, sige na, ito na lang gamitin nyo. Ready na siya. Nakausap na namin. Ang swerte naman ang swerte naman nung susunod dun sa hukay. Nauna si Miss Jody Santa Maria. Tinanggal mo na malamang yung palaka bago ka tinapon. Hindi ko kasi kaya. Oo, dapat. Akala ko naman nakakall kasi sila part ng eksena. Hindi, nandun lang talaga. Tsaka diba kapag dumidikit yung palaka sa balat, yung ang hirap na tanggalin. Tapos pag tinanggal, parang may... Hindi ko pa naman na-try. Based from experience. Pero walang nangyaring super, something na nakakatakot. Sa akin, wala. For this particular film. But, yung film na ginawa ko before, yung Clarita. Kasi tungkol naman siya sa demonic possession. Medyo yun, sobrang natakot ako kasi yun din yung nagsabi na sinabi ko sa sarili ko, parang ayoko na gumawa ulit ng horror na ganung level. Especially pag mayroong involved na mga exorcism, possession. Kasi parang I feel na you kind of talagang ini-invoke mo yung mga spirits. Dun sa filming namin nun, may mga lines na sinabi in Latin, in German, ganyan. So I had to memorize those lines and then sinasabi ko siya isa-isa while the character was possessed. So nalaman ko na lang later on na actual na transcription siya nung possession. Kasi true story siya. Oo nga pala. True story yung Clarita. True story siya. So, during filming, wala naman talagang anything na nangyari na sabihin mong kakaiba. But then, it was after the movie was shown, parang I felt like, weird things started to happen to me. Parang I started having nightmares. I started hearing voices. I was doing a serye with si Direk Dan. Sinong may saya? Mea culpa, oo. Mea culpa. Kung ano yung nakikita ko. And para siyang pumapasok ka sa set na parang may smoke screen yung parang may pa-smoke effect. Ganon. Ang hazy lagi. So, natakot ako. Nag-ask ako ng a few weeks na break. Tapos, I had to see my spiritual counselor for inner healing and deliverance. Tapos, I went to see my counselor kasi parang feeling ko na crew na ba ako, ganon. And then my psychiatrist. So, co-managed ako ng 3 tao when that was happening. Yun. Tapos parang I learned about demonic oppression. It's not actually a possession, but then you're put in a state na
alam mong, they're doing something to you. So you start to feel so low, you start to feel depressed, you're anxious all the time. Parang sobra kang dissociated sa reality. Ganon. Ang weird nung experience din. And then after that, sabi ko, ayoko nang gumawa ng horror. Natakot ako. Kasi parang, hindi ko alam anong next. Parang feeling ko, parang babalik pa ba ako sa normal self ko? Ganon. Ayan, Miss Jody. Ano po yung gusto niyo pong advice sa mga gustong maging artista? Ano ba yun? May ganun pala. Demonic oppression. Oh. Paano nangyayari pag meron kang ginawang na-call mo sila? Ay, kasi ako naniniwala ako in spirits. Diba? They're all around us. Na parang, ang belief ko is parang lahat nangyayari sa spiritual realm and then nagmamanifest lang sa realm natin. Ganun. So parang when you kind of like invoke them or pag kinol mo sila or yung kahit yun nga, tinawag mo sila, syempre parang kang nagiging portal, bumubukas ka, parang pinapapasok mo sila. Ganun. Bahay so, ni Kuya naman pala yung pain. Oh, PBB. Nasa-stress ako. Ano na lang siguro? Sorry. Happy moments. Paano natanggal? Paano ka bumalik sa normal? Nag-counseling. Kasi ang inisip ko rin, baka naman siguro hindi tama yung process ko ng debriefing. Parang as I was doing the character, siguro ang hindi ko napansin, baka lang hindi ako nakapagpagpag din ng tama. Baka may nakalimutan ako, may na-skip akong process or yun nga, hindi ko na-debrief ng tama yung sarili ko. Kasi parang, napanood ko yung buong film, ang weird kasi iyak ako ng iyak. Ang feeling ko kasi parang ako siya. Ganon. Umabot ako sa ganon. Tapos, yun. So, I nag-co-manage sa akin 3 people. And then, nagkaroon ng inner healing and deliverance. Ganon. Isa yun. Tapos, yung counseling weekly, na kailangan ka lang nilang i-ground ulit, ibalik ulit, na ito yung reality mo, hindi yun. Gano'ng katagal yun, Miss Jody? Parang 2 weeks. Kailangan kong mag-off for a while dun sa serye. Kasi parang, ano ba ang weird? Parang hindi ko alam ano ba yung nakikita ko. Ano ba yung naririnig ko? Parang everything is just covered in smoke. Parang walang klaro. Kasi Clarita, charit. Sarado ko lang yung bintana. Tapos yung mga naririnig? Merong kaya magtututwash ako. Kaya, Jody! So, naririnig ko siyang ganon. Tama na! Tinatawag ako. And then, yung nightmare ko. Ayoko na. Ay, sige. Parang gusto ko pa marinig, pero... Sige, kwento mo na, Miss Jody. Game. Okay, hindi tatagalin ka to. Merong part na, kunyari, syempre nagkakaroon tayo ng dreams, diba? Pag nananaginip tayo, parang tayo yung nag-observe ka lang. Pinapanood mo lang yung, kunyari, eksena sa panaginip, gano'n. Pero ito, yung mga tao, dun sa panaginip ko, alam nila na nandun ako. Kasi tumitingin sila sa akin. Na dapat hindi. Especially yung girl na nakita ko dun sa parang hospital bed, na hindi ko alam kung bakit siya nagko-convulsion, pero nakatingin siya sa akin the whole time. So, okay na tayo. I think okay na. Oh my God, nabutan ako. Okay, I'm back. Kaya. Ayoko, natatakot ako. Oh my God. Sorry. Okay na. Iba na lang. Good. Okay, hindi. Okay naman yun. Na, at least ka, naman ni JP. So, ito Netso, merong bata. Gago! Oh my God. Pero bakit ka pa nag-horror? Oh, Miss Jody. Ayoko na. So that was 2018. So after 7 years, si Derek na naman, magpipitch daw sila. Sabi ko, okay, ano yung ipipitch mo? Horror. Sabi ko, alam mo namang, graduate na ako dyan. But, ang interesting lang talaga nung story nung Untold. And I think, mapapaspoil ako. Hindi. Basta maganda yung story niya. And this time kasi, hindi naman ako napoposes. Parang yun na yung iniisip ko. So, hindi siya demonic possession, gano'n? No, parang siya na yung tinatakot. Ganon. So, sigaw-sigaw ka lang na gano'n. To be fair, kasi hindi talaga ako nanonood din ng horror, pero for me, mas nakakatakot talaga yung mga demonic possession, yung mga conjuring, ganyan. Yung kay Idol Juday na MMK, yung
sinapian siya. Ay my God, ayoko talaga nun. Ayoko ng mga ganong horror. Pero kung kunwari mga It, ganyan, parang feeling ko kaya ko pang... Yes. Oo. Pero Actually, demonyo parang din mas yun, nakakatakot yung mga yung mga stories na parang mas posible siya mangyari in real life. Kanyari, like yung Conjuring, diba? Na parang what if nga talaga na pagka, let's say, natutulog ka, nag-astral ka, astral project ka, tapos biglang iti-take over yung katawan mo. Ay, sorry. Kasi ano bang gusto niyo pagkwentuhan? Gusto niya iba na lang. Para si Miss Jody. Di ba sabi niyo horror memes? Mas horror lang naman ako. Sabi ko, sige, nilista ko na nga mga kukwento ko Kaya lang, sabi ko, ay hindi lang yung mga funny. Sabi niyo magkwento ko. So nakaisip ako na ikukwento. Tapos ayaw niyo naman makinig sa akin. Nakakatakot yung sa kinuwento ni Miss Jody. Medyo, hindi ko kinaya yung may bata. Good. Okay na. Anyway, yung Clarita ay same director, si Derek. Oo, si Derek. Basta yun yung first horror ni Miss Jody tsaka ni Derek Cabrido. Tapos ngayon, ayaw nila tumigil. Hindi ko rin alam kung ano nangyari kay Derek kasi naka-work ka naman yan ng mga early 2015, ganyan. Okay naman siya, hindi naman siya mahilig manakot. Parang, what happened? Who hurt you, Derek? Who hurt you? Ano yung pinaka-favorite mo na eksena doon sa Untold? Untold? Yes. Yung part na kailangan niyang pumunta doon sa network counselor nila. Kasi diba journalist siya. Yes. And then parang she was advised by her superior, her boss na you should seek for psychiatric help, ganyan. So parang tinatanong siya what happened, this and that. So that scene, that psychiatric office scene. Ang ganda ng images doon sa trailer. Kasi nakakatakot. lalo yung mga kamay. Ang ganda nun. Pero ako talaga yung Harley Quinn. Yung si yung clown nga. Yung clown, si Chapel Rowe. Last year, pinalabas yung teaser nito di ba? Yun din yung image na sa akin, na nagstay sa akin. Yung parang clown na kasi parang, ang dating sa akin, parang minamock mo yung sarili mo. Exactly. Mas nakakatakot. Yun naman talaga yung point dun kung bakit siya nandun. And tama. Last year din namin kasi nirelease yung parang teaser. Tapos, ngayon lang siya ipapalabas. Ngayon lang mananakot. Ngayon lang talaga siya mananakot. Ano yung pinaka nakakatakot na eksena na ginawa mo sa Untold? Hanggang doon na lang yung kaya ko. Naisip ko kung may nakakatakot. Well, marami naman kasing mga jump scares and even yung mga mini jump scares. Actually, ang daming ganun. Pero it's a good thing na merong mga characters like sila JK na sila yung nagbibigay ng hinga. Kasi kung hindi, parang masyado siyang kakatakot na ganyan. So yung ganun. Meron ka ba bang nakakatakot na doon? Kasi, kwento mo na lang, Miss Jody. For the benefit of our matatapang na Nasa listahan mo ba, Miss Jody, na kwento mo na lahat? Meron ng level 5? So, number 1, na ikwento ko na yung nalaglag ako sa yung iba kasi hindi siya related sa sa Untold. Okay lang yan, Miss Jody. Laban natin yan. Laban natin. Ito naman ay galing sa... Nakatakot yan? Super? Hindi, promise. Lang siya, isang experience na nangyari sa akin nung 2007 or 2008. Nung ginawa ko sa Patayin si Sindak si Barbara. So, yung role ko doon si Ruth, yung sister ni Barbara. So, may isang eksena na kasi nga parang she took her own life para gantihan yung husband niya na in love dun sa sister niya. Parang ganun yung kwento. Tapos, syempre, gusto nila na ilagay ako sa kabaong. Scared bells palsy nga ako sa mga ganon. Kaya nakaupo ako, sabi ko, wait lang po. So, like sinasabing, wait lang po. Eksena ko nung time na yun, si Tita Susan Roses, diba? Sumalangit nawa. Oo. So, ako talaga yung wait lang. Kasi talaga na-feel ko na paputok to ng panic attack. Yung ganun level. Kasi sabi ko, wait lang. Sabi nung AD, ready na si Tita Susan. Ready na, magte-take na tayo. Tapos bumilang na ng rolling. Ako sabi yung, hindi pa ako ready.
Gumagana lang ako dun sa... Wala akong choice. Ano ba, arte ba? Kapaiintayin ko ba si Miss Susan Rose? So, humigana lang ako na ganun. Pero grabe, feel ko yung, alam mo, parang yung blood, nagra-rush lang siya sa head mo. Tapos nagta-throb. Kasi nga, sa sobrang takot. So, yun. Ilang take yun? Siyempre, isa lang. Si Susan Roses yun ni... Parang, ang ganda. Take 2, humihinga pa si Miss Jody! Parang stress yun. Tapos, diba yung the whole time, nandun ka sa loob ng kabaong, yung gano'n ka. Pero, yung shot nakafocus sa iba, pero ininsertan ka lang. Yung parang hindi to fair. Hindi to fair dun sa takot na inabot ko. Ganun ba yung inabot sa'yo, Miss Jody? Hindi naman. Ganun na nga ang nangyari. Insert Kasi insert shot lang naman. Sana hiniwalay na lang ako. Green screen. Pero feeling ko, may may something different dun sa Untold na hindi, based sa trailer ha, kasi reporter si Jody, tapos binabalikan siya, parang may something about sa nanay mo. Tama, di ba? Something sa nanay. Tapos binabalikan siya ng mga dati niyang nakasalamuha. So, parang feeling ko meron, parang akala may natin, iba pang fact. May iba pang layer yung kwento na hindi lang tungkol dyan talaga. Oo. Parang for me, nung binasa ko siya, yung dating sa akin is, yung para sa ambisyon ng isang tao, lahat naman tayo may ambisyon eh. Pero does the end justify the means? Yung yung willing mong ipagpalit para maabot mo yung kung ano man yung inaambisyon mo. And kung ganun man, handa ka, kumbaga, worth it ba? Sinong writer dito, Miss Jody? Sir Enrico. Miss Jody, may question ako. Bakit anong meron sa horror film na parang kahit may mga experiences ka na tulad nung nangyari nga dun sa Clarita, ganyan, parang gusto mo pa rin gumagawa ng horror? Ang weird man sabihin, pero parang in a way, parang it's fascinating for me na kasi parang nire-represent niya yung mga real life, parang anxieties natin. Diba pag panonood ka ng horror, papakita sa'yo monsters or ghosts or kung ano man yan. Pero really, parang they just represent yung mga either your inner demons, your grief, your traumas, your losses. Parang ganun siya. Parang for me, napaka-symbolic and metaphorical ng horror. And also, parang kakaiba lang, di ba? Yung imbis iyak ka na iyak, eto sigaw ka naman ng sigaw. Basta papagod ka na. Basta papagod ka rin. Yung isang beses yung direct, wala po akong boses. Kasi wala na yung hindi na kinaya ng vocal cords ko. Parang na-perfect mo na nga yung horror scream mo sa mga horror films. May natutunan lang akong bagong technique na pagsisigaw ka dapat manggaling sa diaphragm. Para hindi ka... Sample nga, Miss Jody. Playtime to Gagawin niya yan. Pero bakit ba important na napaperfect ng lead character sa horror film, yung horror scream? Bakit important yun? Alam mo, ako ang paniniwala ko dyan na yung scream can actually make or break your film. Yes. Diba minsan kapag may scream na, sa scream pa lang mababother ka na. Tapos imbes na mag-focus ka, parang yun na lang yung iniintay mo. Yung scream niya na either pagtatawanan mo or maiirita ka, ganun. So parang feeling ko, kung sisigaw ka na rin lang, yung itodo mo na. Yung totoong takot ka para hindi nagmumukhang weird or ganon. Or nakakatawa. Or nakakatawa. Tsaka dapat sabay rin lahat ng facial expression sa scream. Diba? Parang tuwan-tuwa si Jody gawin. Kaya nga. Feeling ko gustong gawin ni Miss Jody yung scream talaga. Hindi. Ayoko. Pero yun, feeling ko kasi yung scream, parang yun yung kasi nga syempre yung audience, hindi naman, yung tinitake nilang POV, yung POV ng lead character. So yun, parang minsan nauna kasing makita nung diba, sa edit, naunang nakikita nung lead character. So bago yung audience. Parang ine-establish na niya yung kind ng horror na Kaya ang hirap din ng edit ng horror kasi kailangan maganda yung pacing. Ako ayoko mag-edit ng horror. Ang sabi sa akin ni Derek, sabi niya, iba ka daw yung compass, iba yung parang metro ng horror. Kapag inedit mo siya, pag shoot mo siya,
pagka binibuild up mo siya. Tsaka parang meron pang bilang. Very very scientific yung approach niya dun sa pag-shoot niya ng mga scenes. Binibilang niya yun. Kumbaga, parang kalkulado siya. Ang cool lang. Parang, ganun pala. Kasi iba rin yung flow sa drama. Lalong iba ang flow sa comedy. So sa horror, may iba siyang flow. May iba siyang kumpas. Ako, ang binibilang ko lang kapag rom-com, ilang sequences pa. Ilang oras na lang. Ilang oras na lang, oh my God, ilang shots pa ako. Okay, game. Go, Miss Jody. Invite mo na sila sa sa Untold, April 30. Ako na rin nag-invite. Go. Ayan, thank you, Direk JP, and thank you, Direk Tanet, for having me. At syempre sa lahat mga listeners ninyo, ini-invite ko kayo na manood ng Untold, April 30 na yan. So, makita-kita tayo sa mga sinehan at saka i-experience ninyo yung full horror sa sinehan mismo. With your barkada, with friends. Wag solo kasi bakit? Yung mga corny yun pag sumigaw. solo. Oo. Maganda yung after na sigawan, pagtatawanan niyo yung sarili niyo kasi nasigaw kayo. Natakot Actually, yung kayo. mga Pinoy, napansin ko yung mga Pinoy, baka hindi naman mga Pinoy lang. Mga Pinoy mahilig, pag natatakot, tinatawa. Parang kahit sa mga horror, parang kunwari matapang, itatawa nila sa sarili nila, kita mo natatakot kami. Tapos pag uwi ng bahay, hindi makatulog. Bukas lahat ng ng ilaw. Diba? Hindi makawiwi sa gabi. Diba? Pag sa madaling araw, parang sa magbabaon na lang. Totoo, sa magbabaon na lang ng arinola sa kwarto, doon na lang. Or hindi na iiya, magkaka-UTI. Thank you, Jody. Thank you, Miss Jody. Thank you, Direk Tanet. Napakasipag ni Jody. Thank you. Enjoy ka dyan sa Batangas. Yes. Ayun, with a galing, coconut tree. Yes. Ang tagal mag-set ng sun, ha? Galing, no? Magic hour, Direk. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss Jody. Bye-bye. Ayan. So, sa mga brands dyan, baka naman you'd like to partner with us, feel free to email us at angwalangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, please subscribe sa YouTube channel namin, Ang Walang Kwentang Channel, and sa Spotify, Ang Walang Kwentang Podcast. Maraming salamat sa mga VVIPs natin. If you want to be part of our live recordings, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. And part of your subscription will go to our My Kwentang Scholars na pipiliin namin ni JP. Announce namin yan come April. Yon. Yeah. Kapag napanood nyo na yung Untold, share nyo yung mga thoughts nyo sa Facebook page natin, Ang Walang Kwentang Podcast, after podcast chikahan. Tapos, after nyo manood ng Untold, punta kayo sa Basta Cafe. Doon kayo magpagpag, umorder kayo ng drinks, ng pagkain. Diba? Ano ba naman yun? Yung gumastos kayo ng 3K in a day. Thank you. Thank you sa mga nagpupunta ng cafe na. Punta ka sa cafe namin, Miss Jody. Oo. Meron talaga, Sige, hindi kami nag-joke. Malapit lang dyan sa, kung nasan ka, sa Magic South? Sa Quezon City. sa Kamuning. Sa Kamuning. Alam mo, ang gullible ko. Ay, hindi pala sabaw na ako. Sabaw ka na. Sa South? Pang-ilan na to eh. Pang-6 na eh. Pero yun, maraming salamat sa mga fans ni Miss Jody na nandito as VVIPs for the first time. Totoo. Thank you guys. And thank you to our regular VVIPs. Thanks, guys! Thank you, guys! Bye-bye! Bye!